Okay. Ayan mga master, we're back. Biyahe na. Ayan mga master, we are back. Ayan, maulan na naman. Kakalabas ko lang sa bahay at maulan. Grabing ulan, no? Pumatak agad. Kala ko hindi pa ako nagkakapote. Oh. So, good morning. Ay, good afternoon na po. Alas 12 na eh. So, kakalabas lang natin mga master. 12 p.m. Bakit ako tinanghali? Dahil tanghali na rin ako nagising. Nagising ako 10 na eh. Ayan, so kahapon bumiyahe tayo at palpak yung biyahe natin mga master. Itutuloy lang natin ngayon yung biyahe natin. Yan, dala natin ang ating Rusi syempre. Rusi lang sa Kalam. Kasi nag-uulan ngayon. So magkakapote na muna ako. Teka lang ha, kapote muna tayo. Mahirap na eh. Hindi pa nga tayo nakakalayo. Wait lang. Short lang tayo ng kapote. Okay, so ayun mga master, mamaya na tayo mag-intro. Ayun, nakapag-intro na naman tayo eh. So again, ito. Dala-dala natin yung ating Rusi lang na malakas. Kapote. Susutin ko pa pala to. Hubarin ko muna yung helmet. Ayan, na tayo. Nakapagkapote na. So, ayan mga master, meron tayong pipigapin dito. First booking natin, kakalabasan natin. Priority to, 180 plus. Food ang dadali natin. Hindi natin alam kung gaano karami to. Pero, let's see. Hindi ko pa pala natatakpan yung cellphone natin. Pero, okay lang, hindi pa naman masyado malakas. The payment? Okay. Yan, umuulan na. Okay, let's go. Azure. Pagkain to mga master. Okay, so let's go. First pick up mga master. Maulan na. Pag lumakas, saka na natin lagyan yung cellphone natin ng plastic. Sa may Azure to eh. Tayo sa pick up, sa drop off natin. Tawagan na natin. Delivery. Azure Boracay building. Gcash sir no Gcash. I have no Gcash. No. 193 including the gate fee in Mapayapa. 10 pesos. Yeah, because in the booking it says it's cash only. That's why I took it. Okay. Mga master, yung mga foreigner, mahilig to mag-Gcash. Tapos wala namang walang additional kaya okay lang. Hindi na natin papayagan mag-Gcash to. Cash only. Problema niya na kung wala siyang cash, basta tayo cash only tayo. Sabi ko wala akong Gcash o kahit Paymaya. 193. Susuklayan natin yung bibigyan sa atin ng tagal ba? Move. I can't withdraw cash. Don't have network there. Oh my goodness. What a mess. Don't send it to my message system. I will go off then. When you receive the money, you will drop it in the lobby. Okay. This thing is 421, the unit number.
Okay mga master, okay na. Nagkasundo naman kami. Nagbigay din ng abala. Ang tagal natin nagantay eh. Alright, first booking success. So, kumita tayo ng doon, ng 250 pesos mga master. Ayan, first booking natin 250. Not bad. Kasama na ang pag-aantay. Okay. So, ayan mga master, tapos na yung natin, drop off. At ang init. Barin ko na kaya itong ko, kapote ko. Kaso umaambon. Mainit pero umaambon. Hayaan na natin. So, tayo, waiting na lang tayo ng booking kung makakakuha tayo. Short ride pa rin mga master. So, meron na tayo ulit priority mga master, 177 pesos. Puntahan na natin to. Okay mga master, nandito na po tayo sa ating pick up. Maghuhubad na ako ng kapote, ang init eh. Mainit na, pero maulap pa sa gawiron. Inubad ko muna yung kapote ko, napakainit eh. Pinapawisan ako. Mamaya na natin isuot pag umulan na ulit. Papunta na tayo sa ating drop off, papuntang BF Las Piñas, Parañaque. Priority to mga master, kaya ide-diretso na natin to. Okay na yung mga ganitong booking, priority lang para mataas. Mabilisan. Nilalamove rider na nasa harapan natin mga master, nakakapote pa rin, tirik na yung araw. Ang init niyan, grabe. hindi pa niya mahubad eh. Ayan shout out mga grabe na pakainit niyan. Tapos yung kapote niya yung parang synthetic. Aray ko. Buti na lang tayo, naghubad na tayo. Ayan mga master, malapit na tayo sa ating sa ating drop off. Pambihira. Mga international yung dito, Jakarta, ganyan-ganyan. Tapos yung drop off pa natin local, Cebu. Cebu Street. Jakarta, Indonesia, ano pa ba? Mga street dito, mga international eh. Tapos pagdating doon sa drop off natin, Cebu. Ayan. Dito, Cebu Street. Local. Cebu. Number 81. Tama ba to? 80. Ayan. Ito sir, yung taco ba to sir? Pang magkano ba to? Teka, checkin natin. 177. Ayan, salamat. So, 250 plus 177. Meron na tayong 400 plus sa dalawang booking. Not bad, no? 400, 250 kasi kanina eh. 437. Tama ba? 427. Yun. Hindi na masama. Sa dalawang booking lang mga master. Para na rin tayo nag long ride. Ito si boss, yung security dito. Shoutout sa kanya kanina nag-gesture siya sa camera natin nakapatay. Sabi ko mamaya na lang. Ayan, daanan natin siya ulit. Shoutout sa iyo, sir. Ay!
Oy! Tumatakbo yung dog. Oh, yan. Nakabukas na yung camera natin. Oh, shout out kay boss. Ayun, no? Pogi, oh. Ay, shout out sa magigiting nating SG dyan. Ayan, no? Pang thumbnail sa ating Rusi. Makinis may Rusi natin, mga master. Tagal na yan. Oh. Siya muna. Natutuwa rin ako sa tindigan nito eh, kahit paganto-ganto lang to. Maano rin yung tindig niya. Maangas din eh. So, ayan mga master. Dala-dala natin ang ating Rusi. Ito lang. Nagbabakbak yung pintura. Pero pwede nating i-repair yan. Gusto ko nga, i-ano na lang eh. I-bopping na lang para makintab eh. Palitan na yung shock natin. Yung shock na yan, ang presyo ng shock na yan, nasa 400 pesos lang bili ko dati. Ngayon pangit na ng play. Tapos, ano bang papalitan natin dito? Ito yatang caliper, need na ng palitan to. Ay, hindi pa. Ang madalas ko lang palitan dito mga master, nakakadalawang palit na ako. Yung bearing dito sa harapan. Yan. Nasisira. Hindi ko alam kung dahil sa port oil ang problema. Baka kailangan na nating ayusin yung i-repack yung oil. So yan lang ang issue nito. The rest wala na, makina all goods. Yan ang rusin natin. Itong upuan ko, hindi ko pa pinapalitan yan, stock pa rin yan. Ayan. So hanap tayo ng booking ulit. So ayan mga master, labas na muna ako dito sa BF kasi walang malapit na booking sa akin. Lahat ng booking na lumalabas dito puro sa labasan. Kaya lalabas na tayo para makakuha tayo ng booking sa labas. Okay mga master, meron na tayong booking. Regular lang to, papuntang Eto, dito lang 500 meters lang yung natin. Hello po, Lalamove pick up po. Yes, ka. Ma'am, nandito na po ako sa number 40. Regalo. Mataas din yung fare na to mga master. Pumapatak din ng 10 pesos per kilometer. So, ang gagawin natin, hanapan natin ng kasabay ito. Kasi, regular lang naman to. Okay, so ayan mga master, na-pick up na natin ang cake. Cake yung order natin, pero yung cake, hindi naman maselan. Sabi, isang piraso lang, maliit. Tapos, cup. Pero dadahan-dahanin pa rin natin papunta doon. Mahirap na kasi baka magkadurog-durog. Risky talaga pag ganito. Wala tayong magagawa. Na-pick up na natin eh. Risk na nila yan. Bahala na sila sa buhay nila. Basta tayo dadali natin ng maayos. Hindi nga lang tayo makakapagmadali nito mga master dahil cake to eh. Pag na-damage naman natin to, yari tayo. Bagalan lang natin. Ito mga master kayo magiging saksi na itong biyahe natin ay mabagal. Kasi may cake tayong dala. Sobrang iingatan natin to pero wala tayong magagawa dito pag nasira to. Mag-report na lang sila. Yung Lalamove rider na pipick up ng cake dito sa BF. Ma'am, yung cake po ba hindi naman to masyadong mabilis masira? Hindi po kaya to sobrang lambot na kapag natagtag ng konti masira, ma-deform. Babagalan ko na lang ma'am pero hindi ko ma-sure na may magkakaroon ng crack na ganyan kasi malubak eh. Pero mabagal lang po ako. Iingatan ko naman ma'am sobra. Concerned lang ako kasi baka magkaroon ng deform ganyan. Sige po. Babagalan ko lang po, pasensya na po, medyo matatagalan ako. Ayoko kasing masira eh. Pero on the way na po ako. Sige po. Tatawag po ako pag nandiyan na ako, ma'am. Okay.
Thank you, thank you. So, ayan mga master. Mas maganda na ma-advise natin ang kliyente sa mga ganyang pagkakataon para just in case na magkaroon ng problema, hindi tayo masisi. 'Di ba? Payo ko lang sa mga pipick up ng cake. Kasi mahirap na eh. Pangkain lang naman nila. Pero syempre kailangan ingatan natin. At syempre magkakapote na ako kasi umuulan na. Update ko na lang kayo mamaya mga master. So, ayan mga master. Iingatan talaga natin tong cake na to. In-advise ko naman na sila na baka magkaroon ng damage, ma-deform, ganyan, kasi malambot yung cake. Pero yun, at least alam nila na iingatan natin yung cake. At hindi na natin control yan kung talagang bibigay yung cake kasi malambot. Yan. Paala na. Hindi natin alam. Malubak eh. So yan, kita nyo naman, takbo natin, takbong 30 lang. Yan, idea lang yan para sa cake mga master. Hindi tayo pwede magpatakbo na mabilis. Talaga mabagal lang. Sana hindi ma-damage, no? Para ano, para wala tayong report. Minsan kasi mga kliyente okay lang ng okay, sige lang, sige, tapos biglang pag nagkaroon ng damage hindi nila nagustuhan, i-report ka. Ayan, so update ko na lang kayo mamaya mga master kapag nandun na tayo sa ating drop off. Master, sobrang dilim na ng kapaligiran at yung ulan ano na, unti-unti nang bumubuhos. Tayo papunta na sa ating drop off. Ang bagal ang takbo natin. Takbong ano lang ako, sabagay, paborto sa motor natin 30. Pero hindi ko talaga may gagarantiya na na buo tong cake na madadala natin dun sa ating kliyente. Importante na abisuhan natin siya na gano'n ang sitwasyon. Pumayag naman, no? Pangkain lang naman daw nila. Siyempre iingatan pa rin natin to. So nandito na tayo sa Zapote, Bacoor. At malapit-lapit rin tayo sa ating drop off. Tingnan natin yung mapa. Itong dalawa nating booking, maganda to kasi same way lang, no? Hindi malayo. Hindi malayo ang drop off ng isa. So lang talagang patay muna natin para yung vibration. 4 kilometers away na lang tayo. Konti na lang. Konting tiis na lang mga master. Kaya dun sa mga magpapadala ng cake, dapat alam nyo na pag na-damage yan, wala kang kasalanan ng rider. Maliban na lang kapag yung cake nakarating sa inyo parang linamutak na, yun talaga. Pero kung meron lang mga damage na mga tipak-tipak, merong hindi na kontrol ng rider yan kasi cake yan lalo na yung ganitong fondant cake. Fondant pala to, malambot to Gusto nyo talagang wala perfecto at walang damage yung cake, kayo na lang ang pu-make up, di ba? I-commute nyo. Pero kahit i-commute nyo yan, magkaka-damage pa rin yan Ang bagal ang takbo natin mga master, below 30. Kasi yung kalsada rito sa may hindi naman siya sira, kaso lang alon-alon.
Lumalakas pa yung ulan. Ayan mga master, nandito na tayo sa ano. Nandito na tayo sa wala pa kuya. Dito ako kasi dumaan sa Iskinita dyan. Wala ba dito? Yung nanay ko gusto niya. Oo nga eh. Siguro naman hindi dito na deform. Ang bagal ng takbo ko eh. Yan. Ito po, tsaka itong isa. Dalawa to eh. Thank you po. Ay, wait lang po. Sige, hawakan ko muna. Babae. Teka lang. 158 lang naman eh. Opo. Sige po. Ay, salamat. Recording pa ba tayo? Yan, recording tayo mga master ha. Ayan. Salamat po. Teka, may sukli pa mo. Okay na po. Okay na po. Sige, thank you ma'am. Ay, salamat. Ginawan 200 oh. Kota na naman tayo. Mga master, puro good news ah. Nakakakuha tayo ng mga tip ah. Dito, may daan dito. So ayan, dire-diretso na tayo mga master sa ating ano. Second drop off. Grabe, ang lakas ng ulan. Teka, mag-navigate muna tayo. Grabe, napakalakas ng ulan mga master. Ayun no, buti na lang dito tayo sa ilalim ng ano. Ano ba to? Overpass. Flyover. Teka lang, navigate muna tayo mga master. Tingnan natin kung nasaan na tayo. Alam ko malapit na tayo eh. Let's go! Ay, lakas ng ulan. Napakalakas ng ulan. Sana hindi baka sa dadaanan natin. Yung mga baha pa naman dito sa lugar na to. Aray, nako. Grabe ang lakas ng ulan mga master. Sana naman hindi baha sa ano. Sana hindi baha sa pupuntahan natin. Ayan. Ang sakit sa ano, ang sakit sa balat ng ano. Tama nung ulan kahit na nakakapote ako, ramdam ko. Ayan, malapit na tayo sa ating ano. Drop off. Sana hindi baha dito. Grabe. Saan ba to? Dito. 200 meters, turn right. Hala. Mali. Continue straight on Josephines, then make a turn. Di pala dito. Ang hirap naman ng drop off ng ano na to. Dito. Grabe mga master, ang lakas ng ulan. Dito. Pag ito ginawang 200, panalo na rin tayo dito. Hala. Mukhang malalim ah. Lubog. 200 meters, turn left on Adams A. Ito na. Nandito na tayo. Malapit na tayo sa ating ano.
Ayun oh. Dami. Huli ah. Tilapia. Oo. Nagpipishing sila. Dito pala meron no. Meron palang daan dun eh. Ayan, malapit na. Tagun-tago naman tong village nila mga master. First time ko dito, first time. Eto na, sure na ako, dito na yan. Turn right, then your destination will be on the right. Tama ba to? Dolores, o yan. Your destination is on the right. Destination is on the right. Lalamove, sir? Oo. Grabe. Ang lakas ng ulan. Kala ko lulubog ako dun eh. Lalim ng tubig. Grabe. Oo nga eh. Napasubo na sir eh. Okay na. Sige, salamat boss. Sir, wala bang ibang daan to? Doon lang talaga? Babalik ako dun sa baha. Sige po, thank you po. Dun sa may entrance. Oh, yun. Mali yung dinaanan ko eh. Sige po. Sabi na eh. May mali talaga eh. Parang isolated yung lugar nila, no? Yeah. Oo. Mali yung dinaanan natin. Alright mga master, sabi na eh, 200 yung ibibigay sa atin eh. May tip na naman si Sulvista. Saan yun? Saan na ba yun? Dito ba? Dito. Alam ko dito yun eh. Saan na yun? Ako, naligaw na yata tayo. Masyado silang ito dito. Dito yata yung mga master. Dito ba yun? Naligaw na ako. Aray ko. Uy, parang fishing ano to. Fishing spot to. And ngayon, sana tayo? Oh, eto na oh, sabi na eh. Oh. Tama, Josephine. Okay. Oh, yan. So, yan mga master, quality. Dito ako pinadaan sa kabila eh. So, ayan, kukuha pa ba tayo ng booking mga master? Maganda yung ano natin ngayon ha. Maganda yung fare natin ngayon mga master. Kumita tayo ng kulang-kulang 900 din. Hindi ko na alam ha. Basta parang ganun eh. Okay, nagugutom na ako. Recording pa ba tayo?
Okay, recording tayo. Nandito pala tayo ngayon sa Aguinaldo Shrine. Ayan, oh. Ayan, yan ang libingan ni ni Andres Bonifacio, yung ano na yan. Tingnan muna natin. Pasok tayo. Konting history ng master. Ayan, oh. Ayan, dito tayo sa, ayan, oh. Dito tayo sa Aguinaldo Shrine yan, yung libingan ni Aguinaldo. Yung ano na yan, oh. May merong tawag nito. Ayan, yung merong kabayo sa ibabaw. Ayan yung bahay niya. Ito yung compound ng Aguinaldo Shrine. Ayan. So, malakas pa rin ang ulan, mga master. At mag-abang tayo ng booking. Kailangan natin ng booking pabalik. Tingnan natin makakakuha tayo dito, ha. Isa na lang, isang priority na lang. So yung dalawa natin booking, kumita tayo doon ng 400 pesos. Ito, fishing spot ko, mga master, oh. Diyan ako nagpi-fishing sa ano na yan. Tsaka dito sa kanal na to. Marami ritong bit-bit. Tarpon. Okay. So, hanap tayo ng booking. Wala tayong magagawa eh. Kailangan natin ng booking pabalik. Ayan, mga master. Nandito tayo sa may Aguinaldo Shrine. At nag-aabang ako ng booking dito. Grabe. Ang lakas ng ulan. Siyempre, dala-dala pa rin natin yung ating Rusi, oh. Pang malakasan nating motor. Panis. Hindi yan titirik. Huwag lang mababasa ang spark plug. Lakas ng ulan eh. Awaiting na lang ako ng isang booking, priority, tapos uwi na tayo. Pag wala, uwi na rin tayo. Kasi malapit lang din naman ako. Malapit na rin. Kawit lang naman to eh. Hindi naman tayo, all goods. Nakakapoti naman tayo. Kaya hindi tayo basta-basta mababasa. Madamig lang. Ayan. Kawit. Ang mura ngayon ng fare, mga master. Ayan, oh. Kawit, Pasay, priority 163 lang. Samantalang yung dalawa natin kanina, papunta rito, galing lang ng galing lang ng Parañaque. 168 Parañaque. Ito Pasay 163. Regular yun, ha. So mataas ang Parañaque to Kawit. Pero pagdating ng Kawit to Pasay, mababa. Kaya wala tayong aasahan dito, mga master. Ang lakas ng ulan, no? So, pag ako na pwede na tayong umuwi. Uwi na kaya tayo. Okay na naman ako. Hindi na ako ang baba ng fare dito. O sige, uwi na tayo. Huwag na tayo mag-antay ng ng booking. Okay, mga master, let's go. Let's go home. Uwi na tayo. Wala eh, baba. Ang baba kahit maulan, kainis to sila Lamob, oh. Buti na lang yung mga kliyente natin may mga tip. Kung walang tip yun, talo. Uwi na tayo. Ayoko na. Pahinga na naman tayo na. Sobra-sobra na yan. Hindi naman tayo yayaman dyan sa ginagawa natin, mga master. Kahit anong gawin natin, pang lang to eh, pang survive lang. So yan lang ang biyahe natin, mga master. Maulan, sobrang ulan. Talagang okay lang, basta importante may kapote ka. Mahirap lang talaga bumiyahe pag maulan.
Kasi nga syempre may mga lugar na baha, di ba? Hindi mo alam. Tapos hirap mag-navigate. May mga parcel na nababasa. Yun yung mga iingatan natin. Pero ang gusto ko pag maulan, malamig. Yan lang ang trip ko dyan mga master. At pansin ko lang, hindi masyado matraffic ngayon. Okay. Etong Rusi natin at saka itong Mio Omori mga master, magkasinlakas kumain ng gasolina to. Pag hindi mo pinakialaman yung karburador, malakas kumain sa gasolina yung Omori na yan. Parang Raider ang konsumo niyan eh. Raider carb. Parang ganun. And so, uwi na tayo mga master. Daanan natin yung isa nating fishing spot dito. Napamura si kuya eh. Hindi naman kasalanan ng sasakyan. Yan mga master. Hindi na ako mapagsalita. Basta yun na lang. Maraming salamat po sa sa biyahe natin ngayon, sa pagsama nyo. Talagang maulan, pero enjoy pa rin mga master. Ito paano. At syempre, ayan, nabatak na naman yung Rusi natin. Walang reklamo sa biyahe tong Rusi. Naiwalwal na naman natin. Medyo pansin nyo mga master, mabagal ang biyahe natin ngayon. Naabot tayo ng alas 4 sa 4 na booking. 4 ba o 5? Basta alas 4 na eh, alas 4 pasado na eh. Mabagal kasi nga, syempre mabagal itong motor natin. Ganun talaga ang biyahe natin pag itong gamit natin. Kaya dati naabot ako ng minsan gabi. Pinaka ko dito, pinakamatagal sa kalsada alas 10 ng gabi. Nalala mo yung gamit natin tong Rusi na to. Kasi mabagal talaga siya. Hindi kagaya ng isa na pag binirit mo, kuha mo na agad yung takbuhan. Ito hindi. Talagang pang lang talaga to, pang stroll. Tamang 50-50 lang. Ilang ibibigay sa yung takbo niyan average. Pwede tumakbo ng 70-80 pero hirap na. Top speed na niya sa normal 60. Ganyan na 60 normal niya. Ayan, dito yung fishing spot natin mga master. Pangit mag fishing ngayon kasi maulan. Malabo tubig. Walang mga isda ngayon. Alright mga master, yan lang. Hanggang dito na lang muna ang ating vlog for today. Napakaulan na biyahe. Ilang araw na tayong bumabiyahe ng maulan mga master. Talagang pinaano tayo ng panahon. Sinusubok tayo ng panahon.
Pero nakakabiyahe pa rin naman tayo kahit paano. Short ride lang. Kasi hindi tayo pwede mag long ride. Ayan, so maraming salamat po. At ako'y magpapaalam na muna dahil magko-concentrate na ako sa ating biyahe. Ayan, napakalakas oh. Grabe. Lakas talaga. Pumapalo yung hangin, saka yung ulan.